dito sa Sariaya, Quezon. Bali, pang-apat na kami. Kung magsisimula ka sa Lolo Policarpio ko, then Lolo Vicente, then ang mother ko, Guadalupe, kaming apat na magkakapatid ay pang 4th generation na tumira dito sa bahay na ito. Unang panahon kasi ang great-grandfather ko, mahilig din siyang mag-hunt. So, dinadry nila yung meat, ginagawa nilang tapa. Tapos yung, ito, inilagay nilang ganito. So, ito yung kanyang, anong tawag nito, yung kanyang sungay. At ito yung bone ng usa na nahuli nila. 1933 nang ipinagawa ito ni Vicente Alcañeses, lolo ni Gemma. Ang kisame, dingding at sahig ay gawa sa kahoy. Ito yung hagdan namin, original to since 1933. Pinagmamalaki ito ng lolo ko kasi ukit ito eh, inukit sa kahoy. Tapos ikinabit ito, walang pako. So the whole, itong tawag dito barandilla. So lahat ito, inukit, pati itong handle ng staircase namin. So, ganun ang sinaunang hagdan. Tapos nun kasi, meron kaming dating second door na hinihila. Although sira na ngayon, kasi kinalawang na, parang it separates the first floor from the second floor. Kasi actually noon, ang first floor namin ay parang tinatawag na entresuelo. Yung bang walang living room. Ito naman yung second floor namin. Dito mas tanda ang mga gamit. Itong aming sala set, ang kwento ng mother ko ay original na 1916. Usually may tinatawag na ito yung nilala na ratan. Sulihiya ang tawag dyan. Pati tungga-tungga. Litrato, alaala ng kanilang lolo Vicente. So ito ang mga classmates niya. Sa picture na ito ang lolo ko. Naka-indicate pa dito, sinulat ng lolo ko, 1915 to 1916. So kung tutuusin, it's almost 100 years old yung photo na ito na na-preserve namin. Nagtapos ng civil engineering ang kanyang lolo sa University of Santo Tomas. Actually, itong malaking itong picture frame, diploma. Hindi ko na lang masyadong mabasa kasi nga nagkupas na, diploma yan. So, ganyan kalalaki ang diploma nung sinauna. Tapos, ito ang parang license ng lolo ko. Kasi Philippine Board of Examiners for Civil Engineers. Naging engineer siya, according to this, is 1923. Ang lola Irene ang tumugtog sa piano na ito. Ito naman ang piano ng lola ko. Ang sabi ng mama ko, 1928 pa. Ratchels yata is a German company. Ito mo pa ito. May mga keys na lang na wala na. Kailangan na ng apinador, yung tinatawag na magre-repair. Original din itong chandelier namin. In fact, wala na akong makuhang ganyan na ipapalit. Ito ang sinaunang switch. May isang architect na pinsan ng husband ko, nung makita ito, napatawa. Kasi ito daw, nakikita lang niya sa architect books. Pero sinauna to. And it's still working. So nag-o-on, ito-turn mo lang. Kwento ng lolo ni Gemma, dumaan dito ang puwersa ng mga Hapon kasama ang ilang malayang katipunan ng mga Pilipino o makapili para tumakas mula sa puwersa ng mga Amerikano. Basically part ng history ng Sariaya. Merong, kumbaga, kung may mata ang bahay namin, siguro nakita ng bahay namin ang nangyari nung nakaraan. Kung nakaligtas sa mga lindol, bagyo at World War II ang bahay ni Engineer Alcañeses, mukhang hindi ito makaliligtas sa mga bagong inhinyero.
makikita po natin ang pulang marker na ginawa ng mga tauhan ng DPWH. Ito po yung nagpapakita na hanggang dito po ang balak nila na 20-meter road widening na gagawin dito sa Sariaya. Ang Alcañeces Ancestral House, apektado ng proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Bahagi ng road widening sa daang Maharlika sa bayan ng Sariaya ang pagpapagawa ng Kianuang Bridge. So, ibig sabihin nun, maaring kalahati ng bahay na nakita mo ngayon, kung talagang palalaparin nila yung highway, ay kailangan sirain. In which case, hindi kami talaga papayag. Nitong Agosto lang daw nila na lamang maaapektuhan ang kanilang bahay nang kausapin sila ng mga tauhan ng DPWH. Iniintay namin yung release ng GAA, yung annual funding. Pagkatapos, surado na, may project na dito sa ganitong station o sa ganitong barangay. That's the time kami makakagawa ng notices, including utilities. Ito yung ginagawang bridge. So, kung i-road widening, narito dapat yung sidewalk. So, pinameasure ko ito sa DPWH noon kasi hindi naman nila kami ini-inform eh. Iiwasan daw ang mismong bahay, pero didikit na ito sa kalsada. Actually, ang labas, yung first step ng aming stairs ay magiging sidewalk daw. Mapipilitan daw silang ilipat ang pintuan ng kanilang bahay. Mababago ang orihinal na disenyo nito. Dati yun, noong pumayag siya, minarkahan namin. So yun ay, it will remain a mark. Pero hindi yan matutuloy. Not unless natawagan nila kami uli na pumapayag na kami na ibigay ito sa gobyerno para lumuwang yung karsada sa bayan. We will proceed. Obviously, no, hindi naintindihan ng mga engineers ng DPWH kung ano yung significance ng bawat structure. Kahit isang tapyas lang dyan, no, it will affect the value, no, the heritage value of these buildings, no. So, hindi nila pwede sabihin na konti lang yung matatapyas. Bukod sa hindi na nga sila naabisuhan ng mas maaga, wala raw bayad na ibinibigay ang gobyerno. Ang request namin sa DPWH is, give us due process. Huwag naman yung basta gigibain at bahala na kami sa lahat. Give us a formal offer. Eh, ang sabi ng DPWH, wala daw silang budget for that. Kung kinukuha niya road right of way, walang compensation yun. Encroachment nga yun eh. Halimbawa, nagtayo sila ng structure within the 20 meter, hindi binabayaran, walang just compensation. But if the government took property na outside na sa road right of way, kahit kapiraso lang yan, bayad ang gobyerno. 40 milyong piso ang pondo sa pagpapagawa ng Kianuang Bridge sa ilalim ng pamumuno ni dating Region 4A Director Julio Belleza. Sinimulan ang proyekto. Gusto ng pamilya ni Gemma na panatilihin ang bahay na pamana sa kanila. Walang price tag yung bahay namin eh. Kahit bayaran kami ng gobyerno, walang price tag. Yung memories, maaaring wala na yung mga tao dito na gumawa nito. Pero yung memories nila, narito pa rin. Bukod sa Alcañeces Ancestral House, 2 pang lumang bahay at simbahan ang posibleng maapektuhan ng road widening. Isa na rito ang katotohanan na ang bahagi ng Maharlika Highway na bumabagtas sa sentrong bayan o poblasyon ng bayan ng Sariaya ay may kakiputan o maliit, no? Bukod sa pagsasaayos ng Kianuang Bridge, pagpapalawak ng kalsada ang solusyon ng Department of Public Works and Highways. Ang trust ng department is ma-acquire na yung 20-meter road right of way, maitodo na namin kompleto with drainage and widened na lahat, lalo na doon sa mga urbanized area. Pero wala raw koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng DPWH nang simula ng proyekto ngayong 2014. Dito na lamang mga nagdaang ilang huling buwan, nag-intensify ang coordinative efforts ng DPWH sa mga pagkakataon na meron ng mga pagpapahayag o pagtutol ng road widening project dito mismo. Binibigay namin sa kanila yan. Ano-ano yung proposed at saka ano yung ongoing. Ano yan? Kasama sa trabaho namin yan.
Una na raw natamaan ang pampublikong sementeryo ng Sariaya. 100 taon na ang sementeryong ito. Ang katulad po ng isang libingan ito ni Leonila Orendain, makikita po natin sa petsa niya na ito ay July 21, 1913. Kaya kung isipin po natin ay talagang ang sementeryo po ng Sariaya ay isang heritage cemetery. Maging ang 100 taong puno ng Kalachuchi, pinutol ng DPWH nitong Hulyo sa kabila ng pakiusap ng mga residente. Wala na po kaming magawa kundi umayo na lang po sa kanilang road widening. Ito pong ating heritage Kalachuchi tree na ayon po sa aming pananaliksik ay mga piping saksi sa mga nangyaring digmaan. Yung walang permit yung dalawang Kalachuchi. Pero yun talaga rule namin sa DENR, bino-ball out, hindi pinuputol. Pag sinikir ko yung permit, kailan ko mayayari yan? Sabi ko nga sa kanila, pagpasensyahan ninyo, napabilis kami ng aksyon. But our target give us no choice but to ball out the Kalachuchi and replant it somewhere. Sabi ng DPWH, walang mangyayaring road widening sa mismong bayan ng Sariaya. Kasi ang nag-meeting kami sa mayor's office, 20 meters talaga yan. Kaya nga sa inside the town, pag kinuha mo yung 20 meters, ubos yung ancestral na sinasabi mo. Kaya nga sabi ko sa town, kung papayag kayo, maybe 15 meters, pwede na natin pagkaubrahin para minimal lang ang damage. Kung the whole town, the mayor, the owner ng mga establishment, papayag. Hindi naniniwala ang Sariaya Heritage Council dito. Patunay daw ang marker na inilagay ng DPWH malapit sa munisipyo. At ito pong marker ay palatandaan na hanggang dito po ang laki ng kukunin ng road widening project. At kung sakali po itong matuloy, ang road widening ay tatamaan po ang ating Heritage Park ng Sariaya, Quezon. At malamang po ay matapyas din po ang ating munisipyo ng Sariaya, Quezon. 1931 nang itayo ang munisipyo ng Sariaya. Si Juan Arellano ang nagdisenyo nito. Siya rin ang may gawa ng Metropolitan Theater sa Loton, Maynila na napabayaan na rin. Na naghihirap at nawawalan ng pag-asa. Ano yung mga nagulusan dahil sa pagkawala ng mga nangyayari nila sa buhay. Hindi ako may Kung matutuloy ang road widening, damay din ang patio ng St. Francis of Assisi Church na nasa tapat ng munisipyo. Inahabili namin sa iyo. 1748 pa nang itayo ito. Ang aming pong patron saint ay si St. Francis of Assisi. So, ang Sariaya po ay 4 na beses nagpalipat-lipat. So, itong simbahan na ito na ginawa ng 5 taon at originally talagang ang labas ng kanyang istruktura ay adobe. Matatapyasan din ang Rizal Park na plaza ng simbahan. Matatamaan din ang Don Natalio Enriquez Ancestral House. Gawa ito noong 1931 ng arkitektong si Andres Luna de San Pedro, anak ng dakilang pintor na si Juan Luna. So, noong 1931, yun po ay pre-war pa nung itayo po ito. So, yun po yung time na kasagsagan ng industriya ng niyog, maraming pera ang mga taga rito. So, ang ginawa po nila, kinumission po nila yung mga sikat na mga arkitekto, like yun na nga po si Andres Luna de San Pedro, para gawin ang mga pabulosong bahay na ito. Dating gobernador ng Quezon si Don Natalio Enriquez at isa ang kanyang pamilya sa pinakamayayaman noon sa Sariaya. Iba na ang may-ari nito ngayon. 2008, idineklara ng National Historical Commission of the Philippines na Heritage House ang mansyon. Hindi na po ito maaaring muling ibalik sa kanyang integridad. Kung ito po'y sisirain o kung sakaling ito po'y sasabihin ay basta ire-repair o ibabalik sa dati. Paliwanag ng DPWH, ang mga marka ay nakabatay raw sa orihinal na plano ng road widening sa Sariaya. Sa
Sa orihinal na plano, magdadagdag ng tig 10 metro sa magkabilang panig ng kalsada kasama na ang sidewalk. Pero ayon sa DPWH, nang muli nilang pag-aralan ng proyekto, 15 metro na lang ang kabuang dagdag na kanilang gagawin. Kaya lang po, kahit sa 15 metro ay sinabi po namin sa kanila sa aming dialogo nung nakaraang buwan ng Hulyo na talaga pong maaaring maraming tamaan ng mga heritage sites at mga bahay dito sa bayan ng Sariaya. Dahil umalma ang mga mamamayan ng Sariaya sa pangambang matamaan ang mga heritage site, hindi raw itinuloy ang proyekto. I hope that the DPWH understands that these are important parts of our history and culture. Hindi nila basta-basta pwede sirain yung mga lumang bahay at mga lumang struktura doon sa Sariaya or wherever, no, sa Pilipinas, no. So napakahalaga na intindihin na nila na hindi na katulad nung dati. Meron na ho tayong batas na sinusundan. Batay sa DPWH Order 243 noong 1991, dapat nakikipag-ugnayan sa NHCP, National Museum at National Commission on Culture and the Arts o NCCA ang ahensya bago magsagawa ng plano para hindi matamaan ang mga makasaysayang istruktura. Para sa 2015, loading at unloading bay na lang daw ang gagawin ng DPWH sa Sariaya para makabawas sa mabigat na daloy ng trapiko. 18 milyong piso ang pondo para rito. So magwa-widen kami dun sa pwedeng sections na walang sisiraing ancestral, and we will not touch any ancestral. Not unless na merong maayos na kasunduan doon sa may-ari o whatever arrangement. Gusto ng mga taga-Sariaya na manatili ang pamana ng mga naunang henerasyon. Sa katulad ni Lola Angelina na 85 taong gulang na, hindi dapat mawala ang lugar na kanyang kinalakhan at kinatandaan. Abay, talagang gusto ko ako'y tama, ako nang maaalis yung lumang bahay. Sentimental value yun materialis po. Talagang yan, antique na mga kahoy. At miski hanggang ngayon na yan, hindi masisira. Ang mga istruktura ng bayan ay bahagi raw ng kwento ng Sariaya. Kalimitan dito ay dun sa mga bahay na yun, sineselebrate ang pag-May, pinakakain ang mga sagala dahil malaki ang bahay At saka may naberso yung tula dun din sa kanilang bahay na harapan. Dito raw makikita ang buhay ng mga naunang henerasyon. Tuwing Valentine, meron silang kinukuhang muse at saka mga princess na talagang mag-araining. At ang tugtog ay mga tiyoko, magpayawal, yung talagang maiging klase at pamurningan ang sayaw. Hiling ni Lola Angelina, protektahan ang mga makasaysayang istruktura ng Sariaya. Maaari naman daw planuhing mabuti ang mga bagong kalsada nang hindi nasisira ang kanilang bayan. Ang mga lumang bahay at istruktura kasi kapag sinira ay hindi na pwedeng ibalik pa.